Isa. Hindi siya namamangka ng dalawang ilog. Yung gusto niya, i-connect ang dalawang ilog. Hindi namamangka ka pa rin. It really speak. Ha? Talagang target mo yung dalawa. Ha? O, inamin mo pa. Ha? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. Ayan. And we are live ngayon sa ating YouTube channel. Okay? Pag-usapan natin itong mga kandidato na nag-file na ng COC. Okay? Update lang tayo sa mga nangyayari ngayon sa day 2 ng pagpa-file ng COC. Okay? So una nating pag-uusapan ay ito ngang si Senator Amy Marcos naghain ng COC sa pagkasenador. At nagpapaliwanag siya dun na hindi raw siya namamangka sa dalawang ilog. Okay? So much details with that. I-analyze natin yung kanyang sinasabi. At ayan, hindi raw siya namamangka, no, sa dalawang ilog. Tingnan natin. So yan ang una nating pag-uusapan. Pangalawa ng ating pag-uusapan ay itong si dating Senate President Tito Soto. Naghain na rin ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador. Alam natin na itong si Tito Soto ay nakalinya ngayon, no, sa Administrasyong Marcos. Okay, so much with that, mamaya pakinggan natin ang mga sinasabi ni Senator dating Senate President Soto, okay? At magre-react tayo diyan. At pangatlo ng ating pag-uusapan, dati ay binatikos niya itong si PBBM, ngayon ay nakalinya na rin ito kay PBBM sa administrasyon. Ex-Senator Lacson, tatakbong senador, nagpasalamat kay Soto sa paghihikayat sa kanya na magbalik sa Senado. Okay? Meron pang padrama na hinikayat para balik, ginusto rin naman, di ba? So yan ang mga pag-uusapan natin. Yan tatlong updates natin ngayon sa mga nagfa-file ng COC. Pero bago ang lahat at bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay? So, simulan na natin. Atin pong pakinggan ang pahayag ni Senator Amy Marcos, no? Pagkatapos niyang naghain ng COC sa pagkasenador. Okay? So pakinggan natin si Senator Amy, ang kaibigan ni VP Sara, kung dapat pa ba nating papaniwalaan si Mang Amy. Ayan. Hindi ako namamangka sa dalawang ilog, kundi Hindi raw siya namamangka sa dalawang ilog. So, clarify ni Amy Marcos na hindi po siya namamangka sa dalawang ilog. Kasi, sa napapansin natin, lahat ng mga vloggers kumakalat ang topic sa ginawa ni Senator Amy, napapattern natin na namamangka siya ng dalawang ilog. Siguro, nanunood itong si Senator Amy sa mga post ng mga vloggers. At ikaw po ay sinabihan ng mga taong bayan at sa mga vloggers na yung ginagawa mo sa pagiging independent, pero tumakbo ka under the Nationalist Party, di ba? So, ibig sabihin, kung lawakan namin ang aming isipan, dumidistansya ka sa mga supporters ng loyalista at dumidistansya ka rin sa supporters ng mga Duterte. So, kasi you believe na yun ang tamang paraan para ay iboto ka pa rin ng taong bayan, wala kaming magagawa dyan. Pero sa amin, ikaw po ay playing safe. At dahil playing safe ang galawan ninyo, ay hindi na po kami maniniwala sa inyo. Ako sa totoo lang, di ko alam kung itong si Senator Amy Marcos ay mananalo pa rin. I'm not so sure if mananalo pa ba siya. Malakas siya kasi Marcos. Siguro naman, hindi pa ito natalo. Pero the fact na galit na sa kanya ang mga loyalista, no? Kasi kumakampi minsan ito sa mga Duterte, ang mga DDS rin, galit na galit rin sa kanya. Kasi nasira siya Nasira siya, ang pangalan ni Amy Marcos, nasira siya sa sarili niyang kapatid. Ang mga pinanggagawa ng kanyang kapatid at itong si Martin Romualdez, nasira katuloy sa mga DDS supporters.
o sa mga DDS, Duterte diehard supporters. Sabi nga nila, never again. Oh. So, kaya ako ha, ito, analysis ko lang ito ha. Malabo na manalo si Senator Aimee. Oh, maraming nagagalit sa kanya. Dahil sa dalawang, ika nga, sabi ng iba, namamangka sa dalawang ilog, pero hindi mo na maluloko ang taong bayan. Oh, nagalit na tuloy sa inyo. Ang aking, ewan ko lang ha, kung mananalo ka pa dito sa 2025 election. Inaasahan ko na ako ang maging ilog kung saan nagtatakbo ang lahat ng tubig. Ako yung ikalabing Kahit balik ta rin mo, Senator Aimee, sa tingin ng taong bayan, namamangka ka pa rin sa dalawang ilog. Kahit anong sabihin mo, hindi mo na mabubola ang taong bayan. siyam na kandidato na pumila para sa senador. Ako'y pumila sa ilalim ng dati kong partido, nasyonalista, pero hindi po ako kaalyado ng anumang pangkat, anumang sektor, anumang grupo. Kaya tinataya ko na ako'y mananatiling malaya at matatag. Sa inyong lahat, sisikapin ko Siguro, sa kanilang bayan, siguro sa Leyte, mananalo pa rin ito. No? Pero kung ating i-analyze sa buong Luzon, Visayas at Mindanao, hindi ko lang alam kung ano ang kung ikaw ba ay i-accept pa ng mga loyalista. Yun ang tanong kung sagutin ang inyong mga tanong, pero hindi ko alam lahat ng sagot. This is a work in progress. This is the first time I've ever done this. But I have not resigned my old party, the Nationalista Party. And the only thing is that I will not constitute a part of the administration allowance. Alam mo, Senator Aimee, sabi ng mga taong bayan, baka mabudol na naman kami. Baka mabudol na naman kami dyan sa panagsasabi mo. Parang na-off yung volume ng mic. Hoy, sinong nag-control ng microphone dyan? Of every sector to be able to cross the line and to get things done. So, eto po. Marami nga nagsasabi baka ang pangalawang batch ng 8 diretso, yung Inidoro diretso, baka itong line-up ni BBM. Alam nyo, sa totoo lang, no? Kapag ma-Inidoro lahat yung line-up ni BBM, nakakahiya yan. Kahit ano di ba, sa line-up ni BBM, 12, di ba? 12 members. Kahit ang mananalo dyan, 5, nakakahiya pa rin yan. Kasi administrasyon kayo Ang dapat dyan, 12 kayo, dapat may mananalo sa inyong 7, okay, 7. Para mas marami yung mga nananalo kaysa natatalo. Kasi 12, di ba? Pero kung 4 lang ang makapasok, 2, 3, nakakahiya yan. Dito natin makikita kung sino ang mas maraming mananalo. Sa kampo ba ni dating Pangulong Duterte o sa kampo ni Bongbong Marcos? Okay? Kasi diyan natin makikita kung meron pa bang impluwensya ang pagpapa-endorso ni Duterte dito sa kanyang lineup. Saka dito kay Bongbong Marcos, no? Labanan ito ni Bongbong Marcos at ni Pangulong Duterte. Ang aking pinipilit gawin. Hi ma'am, good morning. Ma'am, pero can we just be clarified? Apa. So, yung tama bang sabihin na nag-beg off kayo sa endorsement Pangga Mercy, Kuya Donmar, good PM. Ayan, Pangga Mercy, hello po. ng administration coalition? Ganun na nga. Kasi baka magkaroon ng iba't ibang kulay at hindi masara yung pinto sa iba't ibang sektor, mas maigi na. Alam naman natin ang halalan, madugo, mainit, mabagsik ang usapin, mas mainam na wala akong kalaban. Ayoko kasi ng ganun, ang nais ko talaga, hindi tumahak ng 2 ilog, kundi maging yung iisang ilog, ang malaking tubig, ang dagat kung saan magtatakpo lahat ng ilog. Para makausap natin lahat ng sektor, tatayo ako ng mag-isa. Hindi siya namamangka ng 2 ilog. Yung gusto niya, i-connect ang 2 ilog. Hindi namamangka ka pa rin. It really speak. Talagang target mo yung 2, inamin mo pa. At yung NP, dati ko na kasi partido yon at wala naman tayong kikitang sabit sa hinaharap. Opo, pero Sen, bago po yun, nagkausap muna kayo ng presidente na i-discuss nyo po ito sa kanya. Wala nangyari kasi, sabi niya, Sabi dito ni Presi Agason, Donmar TV, yan si Aimee, mananalo yan kung hindi alam ng tao ang mga ginagawa ng pamilya nila. Yung mga Bisaya,
nga may alam sa nangyari ngayon, hindi na iboboto sa kanila. Kaya siguro naman, mulat na ang isipan ng taong bayan. Binigyan na nating chance ang mga Marcos, pero anong ginawa nila, di ba? They just disappoint dinisappoint lang nila ang taong bayan. Paano ba ito kung magkaroon ng syempre yung balatan kapag eleksyon, di ba? Birahan, may laban-laban. Napaisip ako Sabi ko, paano? Kahit hindi ako ang magsalita ng maenghang o mag-insulto o kutyain yung sino man, okay lang yun. Ako kaya kong hindi gawin yun kasi hindi naman ako palaaway. Sabihin na ako'y matapang o di kaya mataray. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman